Yeah. Whoa, oh, oh, oh. Nung ikaw ay lumapit, sabi mo'y gipit. Wala nang malapitan, wala nang masandigan. Dahil sa awa at tiwala sa iyo, naglabas ako ng perang pinagpaguran ko. Sabi mo'y ilang araw lang ang bibilangin, pagdating ng sweldo ay agad mong babawiin. Ngunit ang araw ay naging mga linggo, ang mga linggo'y naging buwan na puno ng pangako. Tuwing magkikita tayo'y puro ngiti, parang walang utang na dapat bayaran sa sarili. Kapag usapang pera na ang paksa, biglang nag-iiba ang ihip ng hangin at eksena. Utang mong matagal, mukha mong makapal, ikaw pang matapang, ikaw pang maangas. Nung nanghiram kay napakabait, ngayon ay parang wala kang naririnig. Utang mong matagal, mukha mong makapal, ako pang nahihiya kapag naniningil. Hindi naman masamang manghiram, pero sana'y marunong ka ring lumingon sa pinangakuan. Oh, 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 oh. Yeah. May pangkape ka sa umaga, may panggala ka kapag araw ng pahinga. May bago ka pang gamit na ipinagmamalaki, pero ang utang mo'y tila nakalimutan na lagi. Kapag may handaan, ikaw ang nauuna. Kapag may lakaran, ikaw ang kasama. Pero kapag bayaran na ang pinag-usapan, biglang nawawala na parang usok sa hangin. Hindi ko hinihinging isang bagsakan, kung gipit ka pa rin pwede namang pag-usapan. Ang masakit ay ang pag-iwas mo, na para bang wala kang obligasyon sa mundo. Utang mong matagal, mukha mong makapal, ikaw bang matapang, ikaw bang maangas. Nung nanghiram kay napakabait, ngayon ay parang wala kang naririnig. Utang mong matagal, mukha mong makapal, ako pang nahihiya kapag naningingil. Hindi naman masamang manghiram, pero sana'y marunong ka ring lumingon sa pinangakuan. Oh, maraming pagkakaibigan ang nasira dahil sa utang na hindi na ibalik sa may-ari nito. Hindi perang tunay na dahilan, kundi ang pagsira sa salitang pinanghahawakan. Ang tiwala ay parang salamin, kapag nabasag, mahirap nang buuin. Isang maling ugali ang maaaring sumira sa samahang matagal ng iningatan ng dalawa. Kung hindi kaya ngayon ay magsabi, hindi yung puro dahilan sa bawat sandali. Mas madaling unawain ng taong tapat kaysa sa taong puro palusot ang hawa. Hindi sukatan ng dangalang dami ng pera, kundi kung paano mo tinutupad ang iyong salita. Mahirap ang buhay, alam naman natin, pero ang responsibilidad ay hindi dapat limutin. Kung marunong kang humiram sa kapwa, dapat marunong ka ring tumupad sa usapan. Dahil ang respeto ay hindi hingi-hingi, ito'y kusang ibinibigay sa taong may paninindigan lagi. Nakakatawa ngunit nakakalungkot kapag ang umutang pa ang may ganang magalit. Kapag pinapaalala ang dapat bayaran, parang ikaw pa ang may malaking kasalanan. Hindi ko kailangan ng drama mo, hindi ko kailangan ng mahabang kwento. Ang gusto ko lang ay simpleng katotohanan, na tuparin mo ang sarili mong pinangakuan. Bawat sentimong ipinahiram ko noon, may katumbas ding pawis at pagod sa maghapon. Hindi ito biyayang basta nalaglag, kaya sana'y wag mo itong baliwalain at itulak.
mo sa responsibilidad mo. Dahil ang pera ay pwedeng kitain muli, ngunit ang tiwala ay hindi madaling maibalik lagi. Sa bawat pangakong hindi natutupad, may respeto ring unti-unting nawawasak. At sa bawat pag-iwas na ginagawa mo, mas lalo mong pinapakita ang tunay mong pagkatao. Kaya habang may panahon pa, ayusin mo ang mga naiwan mong problema. Magbayad ng tama at maging responsable para ang pangalan mo ay manatiling kapuri-puri. Utang mong matagal, mukha mong makapal, panahon ng baguhin ang maling asal. Noong nanghiram ka'y puno ng pangako, ngayon ay panahon ng tuparin ito. Utang mong matagal, mukha mong makapal, hindi iyan ugaling dapat ipagmalaki. Kailanman ang tunay na tao ay marunong tumupad at marunong managot sa bawat pangakong binitiwan. Utang mong matagal, mukha mong makapal, pero may panahon kong magbago at lumaban sa tamang landas ng pananagutan at respeto sa kapwa at sa sariling pangalan. Kung marunong kang manghiram, matuto ka rin magbayad, dahil ang dangal ng tao ay nasa pagtupad ng kanyang salita. Online ka lagi, pero bayad wala pa rin. Yeah. Araw-araw kitang nakikita, laging online, laging masaya. May bagong post, may bagong larawan, pero ang utang mo wala pa ring galawan. Noong kailangan mo ako'y nilapitan, may pakiusap na puno ng dahilan. Sabi mo sandali lang, babalik din agad, kaya nagtiwala ako ng buong tapat. Hindi naman ako nagdamot noon, kahit gipit ay tinulungan pa rin. Dahil ang akala ko'y marunong kang tumupad sa salitang binitiwan mo ng harapan. Ngayon ay buwan na ang lumipas, puro pangako ang lagi mong inilalabas. Kapag bayaran na ang pinag-uusapan, bigla kang nawawala na parang hangin lamang. Online ka lagi, pero bayad wala pa rin. May oras sa lahat, pero wala sa obligasyon din. Ang bilis mong mag-chat kapag may kailangan, pero kapag singilan parang wala kang naririnig kailanman. Online ka lagi, pero bayad wala pa rin. Ilang buwan nang lumipas, pareho pa rin. Hindi masama ang umutang sa kapwa, pero mas maganda kung marunong kang tumupad sa salita. May pang reels ka, may pang video, may pang gala kung saan-saan pa nga ikaw. May pang kape at panghanda sa barkada, pero pambayad sa utang ay wala raw talaga. Nakikita ng lahat ang mga post mo, masaya ka habang bang naglalakad sa mundo. Pero may taong tahimik na naghihintay sa pangakong hanggang ngayon ay hindi mo maibigay. Hindi ko hinihingi ng sabay-sabay, kahit hulugan ay ayos lang naman. Ang mahalaga'y makita kung may kusa, hindi
salita. Nakakalungkot isipin minsan na ang tiwala'y nasisira dahil sa pera lamang. Hindi naman milyon ang pinag-uusapan, kundi respeto sana pagkasunduan. Minsan ikaw pa ang nagtatampo kapag tungkol sa utang ang tanong ko. Parang ako pa ang may pagkukulang, samantalang ikaw ang may pananagutan. Hindi ko kailangan ng mahabang paliwanag kung wala namang aksyon na kasunod agad. Mas mahalaga ang simpleng pagtupad kaysa sa pangakong paulit-ulit na bumabagsak. Ang tunay na tao ay marunong mahiya kapag may obligasyong hindi pa natutupad. Hindi kailangang pilitin o habulin, kusa niyang inaayos ang dapat niyang gawin. Hindi sinusukat ang tao sa yaman, kundi sa bigat ng kanyang paninindigan. Ang pera ay kayang kitain muli, pero ang tiwala'y mahirap ibalik kapag naputol na ang tali. Kaya kung may utang kang dala, huwag mo itong gawing pabigat sa iba. Harapin mo nang may dangal at kusa, doon makikita ang tunay na halaga. Marami ng pagkakaibigan ang naputol, marami ng samahan ang natapos. Hindi dahil sa laki ng utang, kundi sa ugaling tumatakbo sa pananagutan. Kung marunong kang manghiram, dapat marunong ka rin magbalik. Dahil ang taong marunong tumupad, siya ang tunay na may mabuting pag-uugali. Asal hindi kailangan na mamahaling salita, hindi kailangan ng magarbong pangako pa. Ang kailangan lang ay simpleng aksyon na magpapakita ng iyong responsibilidad. Ngayon darating ang araw na ikaw rin ang mangangailangan at may lalapitan ka na naman. Sana'y maalala mo ang aral na ito, na ang tiwala ay hindi laruan sa mundo. Online ka lagi, pero bayad wala pa rin. May oras sa gala, may oras sa gala, pero wala sa obligasyon din. Nung nanghiram ka, napakadaling magsalita, pero ngayon ay hirap nang makita. Online ka lagi, online, pero bayad wali ng message, pero walang sagot pa rin. Kung marunong kang umutang sa kapwa, matutuklaw ka rin magbayad ng may kusa. Online ka lagi, pero bayad wala pa rin. Yan ang ugaling hindi dapat pairaling. Respeto sa salita, respeto sa usapan, para hindi masira ang samahan. Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagtupad sa bawat salita. Kung may utang, bayaran kapag kaya, para manatili ang tiwala ng kapwa. No, 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 no. Nung unang lumapit ka, mukha mong seryoso. Sabi mo higipit ka at wala nang matakbuhan pa. Bilang kaibigan, agad kitang tinulungan, kahit alam kong may sarili rin akong pangangailangan. Sabi mo'y sa makalawa ay mababayaran, konting hintay lang. Paulit-ulit mong sambit noon, kaya naniwala ako sa bawat salita. Dahil akala ko'y mahalaga rin sa'yo ang tiwala. Lumipas ang mga araw at mga linggo, ang bayad na inaasahan ko'y hindi pa rin dumating. Ngunit ang mga dahilan mo'y dumarami, parang ulan na walang tigil sa pagdating. Pangako mo lang ang laging dumadating, pero ang bayad mo'y hindi ko man lang makita. Bawat salita mo'y parang hangin, dumaraan lang ngunit walang naiiwan. Pangako mo lang ang laging dumadating, paulit
Kapag kailangan mo, mabilis kang magparamdam, parang kaibigan na laging nandyan. Pero kapag usapang bayaran na, biglang nawawala ang iyong presensya. May oras ka sa gala at kasiyahan, may budget sa luho at inuman. Pero kapag utang ang pinag-uusapan, biglang sinasabi mong wala kang mapagkukunan. Hindi ko hinihiningi balik agad lahat, ang gusto ko lang ay makita ang pagsisikap. Kahit pa unti-unti, basta may kusa, para maramdaman kong may halaga ang tiwala. Pangako mo lang ang laging dumadating, pero ang bayad mo'y hindi ko man lang makita. Bawat salita mo'y parang hangin, dumaraan lang ngunit walang naiiwan. Pangako mo lang ang laging dumadating, paulit-ulit ngunit walang katuparan. Kung gaano kagaling mangako, sana ganon ka rin kagaling tumupad. Nakakapagod ding umasa sa wala, sa bawat petsang ikaw ang nagsasabi. Kapag dumating ang araw ng bayaran, may bago ka na namang kwento at dahilan. Minsan ako pa ang nahihiyang maningil, na para bang ako ang may pagkukulang, samantalang ikaw ang may obligasyon, na matagal nang naghihintay ng katuparan. Ang utang ay hindi lamang tungkol sa pera, kasama rito ang respeto at dangal. Kapag hindi mo pinapahalagahan ng salita, unti-unti ring nawawala ang tiwala. Hindi masamang humiram kung talagang kailangan, lahat tayo'y dumaraan sa kahirapan. Pero mas mabigat ang taong walang kusa at puro pangako lang ang dala. Mas mabuti pa ang taong nagsasabi ng totoo, kahit walang maibayad sa ngayon, kaysa sa taong araw-araw nangangako, ngunit hindi naman gumagawa ng paraan. Maraming pagkakaibigan nang nasisira, hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa pangakong napapako at sa responsibilidad nating natakbuhan. Kung wala ka pang pambayad ngayon, hindi iyon ang pinakamalaking problema. Ang problema ay kapag pinili mong magtago, imbes na harapin ang iyong obligasyon. Ang taong may salita ay may dangal, kahit mahirap ay marunong tumupad. At ang taong marunong umako ng pagkukulang, siya ang tunay na karapat-dapat igalang. Pangako mo lang ang laging dumadating, pero ang bayad mo'y hindi ko man lang makita. Bawat salita mo'y parang hangin, dumaraan lang ngunit walang naiiwan. Pangako mo lang ang laging dumadating, paulit-ulit ngunit walang katuparan. Kung gaano kagaling mangako, sana ganon ka rin kagaling tumupad. Hindi ko kailangan ng magagarang paliwanag, hindi ko kailangan ng mahabang kwento. Ang gusto ko lamang ay simpleng katapatan at kaunting aksyon sa bawat pangako. Dahil ang tiwala ay parang halaman, kapag ginalagaan ay lalong tumitibay. Ngunit kapag pinabayaan at sinaktan, unti-unti itong nalalanta at namamatay. Kaya bago ka muling mangako, siguraduhin mong kaya mo itong tuparin. Dahil ang salita ay may timbang, at bawat pangako ay may kaakibat at pananagutan. Pangako mo lang laging dumadating, pero ang bayad mo'y hindi ko man lang makita. Bawat salita mo'y parang hangin, dumaraan lang ngunit walang naiiwan. Pangako mo lang ang laging dumadating, ngunit ang tiwala ko'y unti-unti nung napupubos. Kung marunong ka manghiram sa kapwa, matuto ka rin tumupad sa iyong pangako. Pangako mo lang ang laging dumadating. Yan ang kwentong madalas natin marinig, pero ang taong may dangal at responsibilidad ay marunong magbayad at tumupad hanggang huli.
Una kang lumapit parang hangin ang bilis. May problema ka raw at wala nang malapitan pa. Sabi mo sandali lang, ilang araw lang ang hihintayin. Pagdating ng sweldo, agad mong ibabalik sa akin. Dahil sa tiwala, hindi ako nagdalawang isip. Kahit may sarili rin akong gastusin sa paligid, mas pinili kong tumulong kaysa tumalikod. Dahil akala ko'y marunong kang tumupad sa iyong salita. Pero lumipas ang araw, naging linggo't buwan. Ang pangako mong maagay parang nakalimutan. Kapag usapang bayaran, biglang may dahilan, biglang may problema, biglang may pinagkakagastusan. Humiram ka mabilis, magbayad ka mabagal. Nung kailangan mo ako parang kidlat ang galaw. Ngayon na oras nang tumupad sa usapan, parang nawawala ka sa gitna ng daan. Humiram ka mabilis, magbayad ka mabagal. Puro pangako ngunit walang dumarating na kabayaran. Hindi masama ang umutang kung gipit ang kalagayan. Ang masama'y kalimutan ang responsibilidad na pinanghawakan. Nakikita kitang may bagong gamit, may panglakad, may pangbisyo, may pang shopping sa gilid. May pang post ng masasayang larawan, pero pambayad ng utang ay tila walang mapagkunan. Kapag tinatanong ka, laging sa susunod, paulit-ulit na salitang wala namang sumusunod. Parang sirang plaka ang parehong dahilan na ilang beses ko nang narinig sa nakaraan. Hindi ko hinihingi ng sabay-sabay, kahit pa unti-unti, basta may kusa kang ibinibigay. Pero ang hirap kapag puro salita at walang aksyon na kasunod ng iyong pangako. Humiram ka mabilis, magbayad ka mabagal. Mang kailangan mo ako parang kidlat ang galaw. Ngayon na oras nang tumupad sa usapan, parang nawawala ka sa gitna ng daan. Humiram ka mabilis, magbayad ka mabagal. Puro pangako ngunit walang dumarating na kabayaran. Hindi masama ang umutang kung gipit ang kalagayan. Ang masama'y kalimutan ang responsibilidad na pinanghawakan. Minsan pa nga'y ikaw pa ang nagagalit kapag pinaalala ko ang perang ipinahiram ko sa'yo. Parang ako pa ang may pagkukulang, gayong ikaw naman ang hindi tumutupad sa usapan. Hindi naman ako bangko o lending company na may sobrang perang nakatambak araw at gabi. Pinaghirapan ko rin ang bawat sentimo, kaya masakit kapag binabalewala ito. Pawis ang kapalit ng perang hiniram mo, pagod at sakripisyo ang pinagdaanan ko. Kaya sana bago ka humingi ng tulong, isipin mong may responsibilidad na kaakibat iyon. Ang tiwala ay madaling hingin, ngunit mahirap ibalik kapag ito'y nasira rin. Ang pangalan ng tao ay mahalagang yaman, mas mahal pa minsan kaysa perang hinahawakan. Kung gipit ka, magsabi ka ng tapat. Walang masama kung hindi mo pa kayang magbayad agad. Ang masakit ay ang pagtatago at ang paulit-ulit na pangsisinungaling sa kapwa mo. Maraming samahan ang nauwi, salamat dahil sa perang hiniram ngunit hindi binayaran. Maraming pagkakaibigan ang nagwakas dahil sa pangakong hindi natupad sa oras. Hindi naman sukatan ng tao ang kanyang pera, kundi kung paano niya pinapahalagahan ang salita. Dahil ang taong may dangal at respeto tumutupad kahit mahirap ang sitwasyon nito. Kung may utang ka, wag mo itong takbuhan. Harapin mo ng maayos at may pananagutan. Dahil mas magaan ang pusong may integridad kaysa sa pusong laging may iniiwasang katotohanan. Humiram ka mabilis, magbayad ka mabagal. Nung kailangan mo ako parang kidlat ang galaw. Ngayon na
oras nang tumupad sa usapan, parang nawawala ka sa gitna ng daan. Humiram ka mabilis, magbayad ka mabagal, puro pangako ngunit walang dumarating na kabayaran. Kung marunong kang manghiram sa kapwa, matuto ka rin tumupad sa iyong salita. Humiram ka mabilis, magbayad ka mabagal, yan ang ugaling dapat nang mabago. Respeto sa tiwala, respeto sa usapan, para hindi masira ang samahang pinanghahawakan. Hindi masama ang manghiram kapag gitrit, ngunit wag gawin ugali ang pag-iwas at pananahimik. Dahil ang taong marunong tumupad sa salita ay taong may dangal na hindi kayang bilhin ng pera. Nung ikaw ay lumapit, mukha mo'y seryoso, sabi mo'y gipit ka't wala nang matakbuhan pa rito. Dahil sa awa at tiwala, ako'y nagpahiram, kahit alam kong ang pera ko'y pinagpaguran lamang. Sabi mo'y isang linggo, baka 2 araw, pagdating ng sahod mo ay agad mo ring ibabalik. Kaya naniwala ko sa matatamis mong salita, dahil kaibigan ang turing ko sa iyo noon pa man. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pangako mo'y unti-unting naglalaho, parang usok na tinangay ng hangin, hindi na mahanap kung saan napadpad. Pagsingilan na, biglang nawawala, hindi matawagan, hindi mahagilap. Paanong nanghiram ka, napakadaldal mo pa, ngayon ay parang hangin na lang bigla. Pagsingilan na, biglang nawawala, send ang message pero walang sagot na dala. Hindi masamang umutang sa kapwa, ang masama'y limutin ang sariling salita. Kapag may kailangan ka, lagi kang online, mabilis pang sumagot kahit 10 oras ng gabi. Pero kapag bayaran na ang usapan, biglang nawawala na parang bula sa hangin. Nakikita kitang may bagong sapatos, may pang-gimik at may panglakad kung saan-saan, may pang-post ng pagkain sa restaurant, pero pambayad sa utang mo'y wala pa rin daw. Hindi ko hinahangad ang iyong kahihiyan, ang gusto ko lamang ay ang iyong pananagutan. Dahil ang perang ipinahiram ko noon ay bunga rin ng pagod at sakripisyo. Pagsingilan na, biglang nawawala, hindi matawagan, hindi mahagilap. Paanong nanghiram ka, napakadaldal mo pa, ngayon ay parang hangin na lang bigla. Pagsingilan na, biglang nawawala, send ang message pero walang sagot na dala. Hindi masamang umutang sa kapwa, ang masama'y limutin ang sariling salita. Masakit isipin na ikaw pa ang galit, kapag ang utang mo'y aking nababanggit. Parang ako bang may atraso, samantalang ikaw itong may obligasyon. Hindi ko kailangan ng mahabang dahilan, hindi ko rin kailangan ng kwentong walang katapusan. Ang gusto ko lamang ay katapatan at konting respeto sa pinagkasunduan. Kung wala ka pang pambayad ngayon, magsabi ka lang at tiyak na maiintindihan ko. Ngunit huwag kang magtago at umiwas, dahil mas nakakasakit ang kawalan ng malasakit. Maraming pagkakaibigan ang nasisira, hindi dahil sa laki ng pera, kundi dahil sa pangakong hindi natutupad at responsibilidad na tinatakbuhan. Ang tiwala ay parang salamin, kapag nabasag ay mahirap nang buuin. Kaya bago ka manghiram sa kapwa, siguro
May mga taong konti lang ang kinikita, pero marunong magbayad kahit pa isa-isa. May mga taong malaki ang kinikita, ngunit sa obligasyon ay laging nawawala. Hindi sukatan ang kapal ng pitaka, kundi ang bigat ng salitang pinanghahawakan. Dahil ang tunay na may dangal ay marunong tumupad sa kanyang pananagutan. Kapag marunong kang humingi ng tulong, dapat marunong ka ring tumanaw ng utang na loob. Hindi habang buhay na may magtitiwala kung paulit-ulit mong sinisira ang salita mo. Pagsingilan na biglang nawawala, hindi matawagan, hindi mahagilap pa. Nung nanghiram ka, napakadaldal mo pa, ngayon ay parang hangin na lang bigla. Pagsingilan na biglang nawawala, send ang message pero walang sagot na dala. Hindi masamang umutang sa kapwa, ang masama'y limutin ang sariling salita. Sa bawat perang ipinahiram ko noon, may kasama iyong tiwala at respeto. Hindi lamang papel ang inabot ko sa iyo, kundi paniniwalang marunong kang tumupad. Ngunit sa bawat pag-iwas at pagtatago, unti-unti ring nawawalang respeto. Hindi dahil sa perang hindi nabayaran, kundi dahil sa ugaling hindi mapanagutan. Tandaan mo kaibigan, nung pera'y kikitain, ngunit ang magandang pangalan ay iingatan. Kapag nasira na ang iyong kredibilidad, mahirap na itong muling maibalik. Pagsingilan na biglang nawawala, hindi matawagan, hindi mahagilap pa. Nung nanghiram ka, napakadaldal mo pa, ngayon ay parang hangin na lang bigla. Pagsingilan na biglang nawawala, send ang message pero walang sagot na dala. Hindi masama ang umutang sa kapwa, matuto ka ring magbayad ng kusa. Pagsingilan na biglang nawawala, yan ang ugaling dapat nang mawala. Respeto sa salita, respeto sa tiwala, para ang samahan ay manatiling buo pa. Ang utang ay hindi kasalanan kung ito'y binabayaran, ngunit ang pagtatago sa pananagutan, doon nagsisimula ang problema ng samahan. Kaya kung marunong kang manghiram, matuto ka ring tumupad, dahil ang tunay na respeto nasa taong marunong magbayad.